naawa ako kay PBBM eh. Kung alis-pustahin nila, meron si Duterte, 7 pesos, 1 kilo. Eh, bulag ang mga DDS eh, kasi bayaran sila eh. Saan? Yun. Magkano po? Magkano? 7. Si Pangulong Duterte? Oo. Meron akong kopya sa sinalitan niya. Nako, patunayan niya yun. Ay, oo. Grabe pala. So, Nay, sa atin ng mga magsasaka, ano pong masasabi nyo sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon Ay, sa pagtulong, pagbigay ng mga titulo ng lupa ng ating mahal na Pangulo na tila ba hindi ata tinitingnan ng mga DDS ito? Ano pong masasabi nyo sa kanila? Bulag ang mga DDS eh, kasi bayaran sila eh. Kami hindi bayaran. Dumating kami dito, sariling pamasahe, sariling ano. Pero hindi ka galit yan, mama? Hindi, kasi alam mo, kuya, naaawa ko kay PBBM eh. Kung alis-pustahin nila, sa totoo lang, member ako ng kapisanan ng mga broadcaster, pero ayokong magsalita kasi mga sinungaling yung mga yan. Yung mga nagbabalita, mga sinungaling yan, may dagdag yan eh. Oh. Eh, pastora na ako. Oh. Kaya ayaw ko, kaya lang, nakakaawa si BBM eh. Alam mo, awang-awa talaga ako kay BBM. Tulad yan, ma'am, marami po siyang programa na ginagawa sa ating mga Pilipino, parang sa lahat nating mga Pilipino. Subalit hindi po ito nakikita ng mga naninira sa kanya kasi bulag sila. Bulag at bingi. Diba? Tsaka si Duterte, alam nyo ba ang pinakamayamang presidente na naging presidente ng Pilipinas? Si Duterte. Ang pera nila nandun kay Kibuloy. Pinapalabas lang na pera ni Kibuloy. Pero pera nila Duterte yung nandun sa loob. Ang ginawa ni Kibuloy, kunyari kay Duterte pinapamahala yung kingdom. Diba? Alam ko yun. Media rin ako eh. Ayun, media rin po sila. Lisensyado ako. Media din po sila. Media, may lisensya. Yun, Lisensyado ako. Ayan. basta ang nasa feeling ni ma'am, naawa ka kay President Bongbong Marcos. Yes, kasi tahimik lang sila. At saka, yan si Maharlika. Hindi lang siyang ginawang ambassador ng US. Kinalaban na niya si Lisa. Anong gagawin niya sa ambassador? May alam ba siya? So gusto niya pala ang ambasador, so hindi binigay sa kanya, kaya nagwala. Kaya nagwala. Pareho sila ni Atty. Glenn Chong. Hindi nila nakikita yung ginawa namin nung... Tatlo sila, ano? Apat, Trixie. Ay, oo, pati si Trixie dati gusto ko yun. Dati gusto mo si Trixie. Oo. Ngayon ayaw mo na. Lahat ng kumakalaban kay Bongbong. Tignan muna nila kung bakit nila kinakalaban si Atty. Rodriguez. Hindi ko alam bakit. Pero sa ngayon po, Nay, ano po ang panawagan natin dito? Dito, ipasok na ang ICC. Sa bagay, marami pang pera si Duterte. Ako, pwede nang mamatay. 73 na ako. Diba? Ano lang masasabi mo na sa buong mundo, mahal ang mga bilihin. Hindi lang sa Pilipinas. Para kasing sinisisi nila ang pagtaas ng bilihin kay PBBM, pero hindi nila alam, buong mundo naman. Buong mundo dahil sa gasolina. Oo. Pinakamababa pa nga tayo sa mga bilihin. Pag may mga rally sila, puro 20 pesos ang naririnig natin. Nako, walang sinabi si Bongbong na 20 pesos ang 1 kilong bigas. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. Wala siyang sinabing pabababain niya yung 1 kilong bigas. Sila, wala silang pinapangako. Sino? Meron, si Duterte, 7 pesos, 1 kilo. Natupad ba yun? Wala. Ayun. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Kalaban niya ang US. Ano naman ang masama doon? Ma'am, ito po bang nyo? Kasi parang yung timing po. Ngayong nababanggit ko yung pangalan, naiuugnay yung pangalan ng ating Pangulo sa drugs. At si Duterte po ay minsan ilang beses po nagsabi na ating Pangulo ay gumagamit po ng droga. Pagdating dyan, hindi kami naniniwala.
Unang-una sa lahat, ang sabi ko nga po, ang isang nagdodroga, makikita mo yan, merong tinatawag na manifestation sa katawan, sa pag-uugali. Nakita niyo naman, di ba, ang isang nagdodroga, unang-una, dapat naninigarilyo ka. Eh si PBBM nga, hindi ka marunong manigarilyo eh. Iisa ang kidney kasi dinonate na niya ang kidney ng isa kay President Marcos Sr. Ano pa? Napakamahinahon, napakabait. Hindi po yan attitude ng isang nagdodroga. Kasi ang isang nagdodroga po, may mga mood swings yan, nagiging bipolar pa nga, iba pa nga. Nagagano, napupunta sa mental hospital. So ma'am, ang ano nyo, isa din sa dahilan nyo po ay dahil sa akusasyon hindi yung BBM na gumagamit ng drugs. Halo-halo na po. Halo-halo na. Pero ang pinaka-end po namin dito, papasukin ang ICC. Dahil gusto namin na matuldukan na at talagang magkaroon ng hustisya ang lahat ng mga biktima ng CJK. Hindi gumagana yung justice system. Kasi ang kalimitan, gumagana yung justice system. Kaya, sa totoo lang po, gumagana naman talaga eh, kung sa gumagana. Pero, ang ano kasi dito, ang problema kasi dito, unang-una, yung nire-raise ko nga, napaka-makapangyarihang tao ni Duterte. At alam natin na kahit wala na siya sa pwesto, marami pa rin talagang takot sa kanya. So, intimidate lang yan eh. Sabi ko nga kanina, halimbawa, isa kang judge, nawakan na yung kaso na yan. O, baka isang tawag lang, o judge, ano, hindi mo ba yan ibabasura? O, bukas, wala ka na sa ano, nasa dyaryo ka na. panawagan din po pasukin ng ICC, panawagan. Oo, isa lang panawagan Bakit namin. dito po kayo nagrarally? Kasi po, isa rin po sa ano namin, kasi alam naman po natin yung Senate, di ba? Madami po ditong mga, alam nyo na, mga kanyang mga tuta. Yan, yung kanyang mga, di ba? Wala yung ano. Marami dyan ang mga talagang mga nagpapaka sa Duterte. Yung isa nga, sabi di ba, handa siyang ibigay yung buhay niya. Yung isa naman, isa lang daw ang boss niya. Si Duterte lang daw ang boss niya. Hello, hinalal ka ng milyong mga tao pagkatapos si Duterte ang boss mo? Tama ba yun? Di ba dapat ang boss mo ang mamamayang Pilipino? Bakit si Duterte? Ano po pangalan nila, ma'am? Admin Rich po, yung aking page po. Yan po yung aking pinadala, Admin Rich. Thank you.